Meron po akong ibabalita sa inyo. Simula Martes, Abril na ang 14, may malaking rollback sa presyo ng langis. Mahigit 20 piso ang ibababa sa diesel. Ang gasolina naman may bawas na 4 pesos 43 centavos kada litro. Kerosene, 8 pesos 50 centavos kada litro ang ibababa. Malaking tulong ito lalo na sa ating mga driver, sa mga commuter at sa bawat pamilyang Pilipino. Was because of the Tuesday. Sinabi ng gobyerno, Tuesday ang adjustment. Diesel at nag-import ay ang... Nag-report na rin po sa inyo. All along, alam nyo na ho talaga yung istorya ng diesel. Asan po siya ngayon? Saan nyo in-stock? Yan ba nasa market na? What happened to the importation nung last week ng March and April 10? Yung last week na March po, naka-stored sa dalawang location sa Bangar, Ilocos. Yung isang location nasa Batangas po. Nasa commercial facility ng Sea Oil. Ito dumating na natapos lang yung unloading ngayong umaga. Nakastore po sa Philippine Coastal na sa Subic Bay po. Philippine Coastal. By at this point of time, alam nyo na ang landed cost ng diesel per liter. Nasa PNOC po. PNOC EC. So marami pang binabayaran to pag... Meron ba tayong representative from the PNOC? Wala. Meron tayo. We have a representative from PNOC here. PNOC. Can we ask the PNOC representative, where are you? Baka masagot na rin ng DO ito kasi my question is, alam nyo na ho ba kung nag-overprice yung mga oil player since kayo mismo nag-import na rin ng diesel? Meron na kayong landed cost niyan. So, nakumpit nyo na per liter. Meron na po. Yung unang cargo po, I think mga lumalabas na 120 pesos per liter. Around that. And they selling it for 160, 170. So, overpriced yung oil player? Hindi pa po binibenta dahil ang intention dito is a buffer stocking po ng... Yeah. But I mean, the landed cost is 120 pesos. Nung yung first shipment po. Kaya nga po, so lagyan mo ng interest na 20 pesos, 140 pesos lang dapat ang diesel. So, will you agree to me na nag-overprice ang oil player? Well, meron pang ibang mga cost doon kasi yun lang nakarating sa tank farm po. Mr. DOE, I'm asking for the landed cost. So, what other costs are you talking about? Yung logistics cost to move from the tank to the bulk Kaya nga po to the landed retail. cost, yung total cost is 120, sinagot nyo ako, di ba? Ay, ang landed cost po, dun lang po sa import terminal na naka-store po. Yung pag-distribute pa sa mga ibang facilities na storage, papunta hanggang sa retail na gasolina, wala pa po dun. So, additional tayo ng 10 pesos, 130 pesos. Yun lang po yun. Dahil 2 pesos per liter lang naman ang... Nagbabayad kayo ng depo? May storage fee po. That is 2 pesos per liter, di ba? Hindi po ako certain about... Pero anyway, will you agree to me na overpriced ngayon yung diesel na mga oil player compared to the diesel imported by the government? Nasa price range pa rin po. Depende kasi yung in-import po natin sa gobyerno, nandun pa lang sa terminal, kung sa import terminal. So may additional cost, yung logistics cost, distribution cost, hanggang dun sa margin ng gasolinahan. So kung naparating natin dun sa 140. I think the maximum is 140 pesos per liter. Kung ilalagay mo yung logistic cost, tsaka yung tubo ng gasolinahan. So will you agree to me na meron talagang overpricing ang oil player? Sir, As government entity, tayo naman po ay magkakampi rito. ang presyuhan ngayon bago nag-decrease was between 140 to 150. Yung pinakamataas ay nasa 150 plus. So sa level ng 140, parang yun ang
yun ang level nung pinarating ng PNOC po na 123 yung landed cost and then yung other cost to get it sa gasolinahan maabot ng mga 140 plus. So sa 140 plus reasonable pricing po. Yun ang Pataas na. aking opinion po. Nagsimula tayo sa 120 kanina, Mr. Secretary, Yusek. Pataas na tayo ng pataas, baka mamaya malugi pa tayo dyan sa computation mo. So, magkano, what do you think, what will be the selling price ng PNOC kapag binenta na sa merkado to? In your experience as undersecretary ng DOE, siguro naman ang tagal na nilang nagre-report sa inyo. Alam nyo na how much will be the cost per liter of the diesel kapag gobyerno nagbenta? Well, based po dun sa yung tinatawag namin na yung take, yung company take. Kasi lahat ng iba nako-compute po natin yung cost, yung premium, insurance, yung freight. Tapos yung balance no, lumalabas na nilalamp namin na industry take. So part ng industry take, yung sinasabi nga namin kanina na yung buong in-country logistics, tapos yung profit ng kumpanya. So itong pinarating ng PNOC na unang cargo, nasa 123 pesos ang landed cost po. So kung PNOC ibenta na walang tubo. profit, hindi na natin igagalaw hanggang gasolinahan, Mga 140. hindi, at cost natin ibebenta, pero pag hanggang gasolinahan, so kung si PNOC po, hanggang gasolinahan, magbabayad pa ng mga logistics cost para dalhin sa gasolinahan, siguro additional 10-15 pesos. Kasi no, ang parang compute ngayon, ang industry take lumalabas ngayong period na ito, mga 10 to 20% ang industry take, na doon na rin yung lahat ng logistics cost, na doon rin nakabaon yung profit. From the VIP. Pag maliit daw na player, konti ang stock, kawawa naman, so dapat magkaalaman sila ng mga player para sa pricing. At every week, nagme-meeting sila para sa pagtataas nila na every Tuesday. With that, Mr. Yusek, can you categorically say na meron talagang cartel itong mga oil player? I think nabanggit na po ni Secretary nung first meeting na nirefer na po ng DOE sa... No. Tinatanong ko lang po kayo. Tingin nyo meron talagang cartel? Well, in your personal opinion. Yes sir, in my personal opinion, na may makikitang cartel-like na mga behavior pati sa movement ng market. And if I may be frank, Mr. Chair, I think part of it was because of the Tuesday na sinabi ng gobyerno, Tuesday ang adjustment. So, part of that cartel-like activity, actually, parang nanggaling sa regulation na every Tuesday kayo mag-adjust. How about the replacement fee? Ano po ang masasabi niyo ron? Is it legal or is the DOE in favor of that replacement fee? The so-called replacement fee? Ganito lang po na kasi tinitignan ko. Pag nag-import ako ng bigas, dumating dito, pagdating dito, nagbago ang rate of exchange, bumagsak bigla dahil sa oras na aniyan, malulugi ko. Ang gagawin ko, sa susunod, babawi na lang ako. Pero itong langis, lumalabas. Pagka nag-import ka ng gasoline and diesel, wala kang lugi kasi nilalagyan mo ng replacement cost. Dahil pinapatong mo naman, hindi ka nag-i-impose ng additional capital. So, what do you think, Yusek? Is it legal? Or tama lang, is it a practice talaga even in other country? Mr. Chair, it's a practice sa international petroleum industry. In terms of legal, hindi po ako makasagot, di naman ako abogado. But yung sistema protects some things, no? I tend personally to agree with the chairman that may mga mechanisms like potentially
funding mechanism to bridge para kung pataas ang presyo, yung funding mechanism can bridge